Good day mga kaagri. Ngayong araw po ay second day na po itong mga kambing na yan dito. Kung bakit ko sila sinusundan at binabantayan po kasi nag-i-explore po sila dito ng mga places. Ganitong oras po kasi noon time at parang uulan po. Napalayo po sila medyo sa housing. Kaya sabi ko baka mamaya pag umulan maligaw sila pa uwi. Dapat ko talaga silang sundan para po hindi sila masyadong mapalayo. Pag sila po ay masyadong napalayo po mula sa housing, pwede pong hindi po sila makakauwi direkta mamaya pag umulan. Kaya naman po sinundan ko sila at kung saan yung direksyon na medyo papalayo po sila, nandoon po ako. Di bali nang yung mga bitirano dito, kahit hayaan mo yan, kahit saang lupalop ng part ng farm yan dito, alam na alam nila kung saan sila uuwi. Pero yung tatlo na yan, may dumaan na aeroplano, pero yung tatlong yan po sigurado pag umulan hindi yan alam kung saan didiretso. Bago po talaga sila dito sa place. So sinusundan ko po sila at they are on the stage of adjustment po. Ayan, yung isang black and white natin na dito na native, ayan, nangingilala muna sila. Ops, wag ha. They are friendlies, ha? Kaya yun mga kaagri. Yan, malapit na rin mga anak yan. Siguro mga 1 month from now. Parang hindi nga abutin 1 month from now mga anak eh. We will see. Yung anak niyan, dyan sa taas, maaring magsusunod-sunod silang mga anak. Ba't ka parang may pinalabas? Ha? Ayan, nag-uumpisa ng mamaga po kunyang hari. Pagkatapos na mamaga masyado yan at lumiit na po, yun po, malapit ng mga anak yan. Nag-uumpisa na, saan na ba sila napunta? Baka doon na naman sa kaliwa. Dyan sila. At least po kung malapit sila sa housing, hindi po sila talaga mawawalay or ma-dislocation. Hindi yung dislocate sa buto ha, yung location nila. Kaya sinusundan po natin sila kasi andyan na po sa ilalim yung housing para po anytime umulan alam na nila kung saan tatakbo. Kasi po kung kakain lang sila ng forages dito sa sa grazing area, walang problema mabubusog at mabubusog po sila. Kasi kanina maagang maaga pa panay puspos yung kain nila yan. Ngayon noon time mayroong clouds, walang sikat ng araw, di kahit na bakbakan sila uli kasi nag-rest sila kanina mga 10 AM hanggang 11. At sabi ko dapat may ipalabas talaga sila para maka-continue po sila kumain the second time around, para po mamaya talagang busog na po sila mga kameme. So yan, diyan silang standby. Kaso kasi pag lapitan ko masyado tumatakbo, umaalis na rin sila. Kasi nga pati sa akin ay naninibago sila mga kaagri. Itong malapit sa akin, yan po si Cristel, yung brown po doon si Ami po yan. Tsaka yung malaki doon sa unahan na buntis na lumalakad na yan, yan po si Sky. Pauwi na ng 2,000 na naman Pinapalabas ko nga para at least paano andyan sila sa grazing, makakain sila habang okay pa yung panahon. Kasi pag umulan, papasok na sila sa loob ng housing, wala na. Tapos na. Maghahanap tayo ng kumpay talaga para sa kanila kasi tingin ko medyo kulang pa yung kain nila. Hindi naman sila gutom, may laman na yung tiyan nila. 2 oras silang kumain kanina. Pero hindi pa po yan busog na busog gaya po ng mga iba kong kambing dito na native, na talagang pag ganitong oras puspusan sila sa kain nila. So yun mga kaagri, nag-update tayo ng second day adjustment period nila dito sa ating farm. At medyo naninibago pa sila kasi dapat iba-ibang housing na yung aakitan nila. Yung si Sky dapat nandito yan sa ilalim banda na housing. Yung dalawa na yan dapat doon sa kabila na housing na yan kasi si tatay yung may-ari niyan. Si Sky lang naman yung sa akin dyan, yung dalawa kay tatay.
Yung isa, yung malaki lang naman yung akin. Pero kagabi po ay andyan po sila sa lahat sa housing ko. Diyan ko sila nilagay muna lahat-lahat. Dalawang selda dyan. Yung dalawang maliit, si Crystal at Ami ay nilagay ko lang sa isang kulungan. Kasi yung malaki, si Sky ay palagi niyang sinusuwag yung maliit na yan, ng brown na yan, na si Ami na yan. Kaya marami pang adjustment sa kanila. Pero with regards po sa kanilang kain, pag pasture sa kanila dito po, wala po akong problema, nakikita kasi po malakas po silang kumain po talaga. Hindi po sila gaya ng ibang mga kambing na pagbago sa isang place ay matumal pa sa yung kagat ng damo. Pero po sila ay okay. So sabi ko, pag may 1 week na yan sila dito, mas kaganda pa po yung katawan nila kasi po naka free range po sila. Kasi yung yung expectation natin ay galing po sila sa isang farm na hindi po free range talaga. Parang nakapasto sila siguro, pero gaya po nung malaki na si Sky malamang nakatali po siya. Sanay po siya sa tali na hindi pa kakaalis sa isang lugar. Baka nga limited yung lugar nila doon pagdating po sa grazing. Dudugtungan po natin mamaya itong video na ito pag hapon kung kumusta na ba sila sa loob ng kulungan, mga ka-agri. Napasok na po sila dito. Noon time po, 12 past. Pumasok na rin yung isa. Kasi masyadong mainit po kasi ngayon. Yun po. Kaya gusto nilang mag-rest sa ngayon. Pero mamaya-maya konti talagang lalabas na rin yan sila. Huwag mong suwagin yan ha. Huwag ka dyan ha. No ha. Huwag mong pakialaman yung mga bagong dating ha. Mga friendlies ang mga yan. Dito sila pumasok. Dito na lang muna natin ilalagay. Para hindi po sila ma-disturb ng iba. Kasi ito mga F3 natin itong nauna medyo tawag doon. Medyo bully rin yan ng konti Pero ito ay ating F2 ito. F3, F1 yan. At itong isa na rin ay F2. Yan po. Ganitong oras, 12 past po ay pumasok rin sila. So mas maganda hayaan na natin sila makapagpahinga dito. Mamaya-maya konti pag gumanda yung panahon pipilitin natin silang lumabas pa at saka maipastol pa mga ka-agri. Itong malaki, medyo okay to, hindi masyadong tawag doon, hindi siya masyadong parang tawag doon, yung mailap masyado. Pero yung isa, yung kulay red doon, si Ami masyado pang mailap kasi hindi yata nasanay na palaging hinawak-hawakan, kaya nito kinakalong, kaya yun, medyo pa siya, medyo term sa amin dito, makilas, ayaw masyado pa hawak itong brown. Itong white okay pa. Mas malakas yung dugo ng Anglo dito kaysa Boer Boer yung kulay, Anglo yung design ng katawan at ang ulo. Tingnan natin yung eyes nya second day kung medyo okay na ba yung eyes niyang right. Kasi po naluwa-luwa po yan kahapon. Medyo okay na rin. Medyo lang. Tingnan ko nga. Nagchuchu kasi ng kanyang kad Ayun. Medyo naka-adjust na sila mga ka-agri. Yung kumpay nila kahapon yung hindi naubos nilagay ko dito. Baka sakali gusto nilang kumain, andyan lang yan. Mamaya kukuha tayo ng bagong napier grass para na rin sa lahat-lahat mga kameme, mga kakambing. So yan, second day po nila dito. Medyo may konting problema lang sa adjustment nila. Pero palagay ko mag 1 week sila dito ay makakapag adjust na po sila ng 100% dito. Yung dalawa ito walang problema, yung isa lang medyo lumuha-luha yung mata siguro sa sobrang stress sa biyahe kahapon. Hindi kahapon, noong Sunday. Kasi Tuesday na ngayon. Pero ito sabi nila buntis daw at saka tingin ko rin nga buntis.
Kasi iba yung structure na ng tiyan niya. Malamang sa mga 2 to 3 months na siyang buntis at tiningnan ko po kahapon yung kanyang udder ay nag-uumpisa na talagang malaglag at saka hindi magtatagal po, magkakagatas mo na po ito. Dalawang AirTag po siya, 055 orange at yung bago niyang AirTag yellow 055 rin yan. Hindi ko alam bakit dinalawa nila, siguro yung bloodline nitong orange, yung yellow dahil nga pinalabas, nilagyan ng bagong AirTag na kulay orange po. Ito po ay si Sky. Yan, mabait po siya, hindi po siya mailap, pero siyempre pag sa labas hindi pa masyado magpapahawak, pero pag dito sa kulungan ay mabait naman po siya mga ka-agri. Mas okay pa nga ito compare dati dito sa pula na ito si Abby, talagang ayaw ito dati talaga pahawak. Buti na nga lang ngayon nasanay na, almost everyday natin hinahawak-hawakan, kaya yan nasanay na sa hawak. Hindi mahirap mag-feeding sa kanila pag nasanay sila na hinahawakan. Pag magturok tayo ng vitamin sa kanila hindi masyadong problema, tsaka magbigay ng mga deworming ingredients natin sa kanila hindi po masyadong problema. Hingal sila nahingal sila konti, pero itong white busog na yan pag ganyan yung structure ng tiyan. Yung brown nga tingin ko hindi pa masyadong busog yan. Itong white dito sa kabila yan medyo busog siya, pero hindi po masyadong busog na busog. So yun mga kameme, yan yung update natin ngayong araw. Maybe mag-update tayo sa kanila, medyo mahaba-haba pa kasi nga po gusto lang nating malaman kung ano magiging kalagayan nila dito after 2 days, 1 day, 2 days po na nakapasok na po sila dito sa ating farm. So maraming salamat po, hanggang sa muli po. This is your friend Agritechnics TV po. Update po tayo ng kalagayan nila sa adjustment period ni Sky, ni Cristel at saka ni Ami. Yan, babush!